Kakayanin mo bang maranasang maaswangin ng isang nilalang na umaaaligid lamang kapag may buntis? Magandang gabi sa inyong lahat. Bago ko simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel. Hit the notification bell so you don't miss an upload. At ngayon, babasahin ko na ang istorya na ipinadala ni Angel. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig. Ako po si Angel at ang karanasan ko pong ito ay nangyari noong buntis po ang ate ko. Hindi po kami mapamahiin pero lumaki kami sa probinsya kaya pamilyar na sa amin ang mga kwento tungkol sa tiktik. Akala ko noon kwento lang iyon para takutin ng mga bata hanggang sa maranasan namin mismo ang hindi ko akalaing totoo pala. Noong 7 buwan nang buntis ang ate ko, umuwi muna siya sa bahay namin para doon manganak. Tahimik ang lugar namin, palayan sa likod, iilang bahay lang ang magkakalayo at pagdating ng gabi, halos kuliglig at hangin lang ang maririnig. Doon pa lang, may kakaiba na. Tuwing gabi, ayaw matulog ng ate ko nang patay ang ilaw. Pakiramdam daw niya may nakatingin sa kanya mula sa bintana. Unang gabi, narinig ko ang tunog. Mahina lang. Tik, tik, tik. Akala ko patak ng sanga sa bubong, pero malinaw ang langit. Walang ulan at walang puno sa itaas ng bahay. Binaliwala ko na lang. Kinabukasan, napansin naming namumutla ang ate ko. Madalas siyang hilo at biglang giniginaw kahit init ang panahon. Sabi ng mga matatanda, normal lang daw sa buntis. Pero pagsapit ng gabi, bumalik ang tunog. Mas malinaw, mas malapit. Tik, tik, tik. Galing sa bubong. Parang may naglalakad na paa. Magaan pero may ritmo. Sinilip ko ang bintana pero wala akong makita. Madilim ang paligid at parang mas lalong lumalim ang dilim sa taas ng bahay. Ikatlong gabi, nagising ako dahil may naaamoy akong parang bulok na karne na hinaluan ng kalawang. Bumaba ako para uminom ng tubig at napansin kong bukas ang bintana sa kusina. Sigurado akong sinara ko iyon bago matulog. Sa labas, may narinig akong mahinang tawa, babae, paos at pilit. Kinabukasan, dumalaw ang kapitbahay naming matanda. Tinignan niya ang tiyan ng ate ko at bigla siyang napailing. May sumusunod sa inyo, mahinang niyang sabi, lalo na sa buntis. Hindi ko na kinuwento sa ate ko pero kinagabihan mas malakas na ang tunog. Hindi na lang tik-tik, parang may hinihila sa bubong, parang may kuko na kumakayod. Umiyak ang ate ko at sinabing may nararamdaman siyang dumadantay sa kanyang tiyan, parang may dumadampi mula sa labas. Bandang 2:00 ng madaling araw, narinig namin ang isang malakas na bagsak sa bubong. Sumunod ang mahabang katahimikan. Walang kuliglig, walang hangin. Parang huminto ang mundo. Biglang may kumalabog sa bintana ng kwarto ng ate ko. Paglingon ko, may aninong dumaan. Mahaba ang buhok, baluktot ang katawan, at ang ulo nakabaligtad. Doon ko narinig ang malinaw na tunog. Tik, tik, tik. Hindi na ako makagalaw sa takot. Ang ate ko naman ay nanginginig, yakap ang tiyan niya. Biglang may tumulo sa bintana, malapot, maitim at mabaho. Dahan-dahang bumukas ang bintana kahit nakalak. Sa sobrang takot napasigaw ako. Sa sigaw ko, biglang nawala ang amoy. Tumahimik ang paligid. Parang walang nangyari. Kinabukasan, dinala agad namin ang ate ko sa ospital. Doon na siya nanganak ng mas maaga kaysa sa due date. Salamat sa Diyos, ligtas ang bata. Pero habang nasa ospital kami, napansin ko ang maliit na marka sa tiyan ng ate ko, parang bakas ng mahahabang daliri. Pag-uwi namin, may nakita kaming bakas ng paa sa bubong. Maliit pero malinaw, baligtad. Hanggang ngayon, kapag may buntis sa amin at may marinig na tiktik sa gabi, alam na namin ang gagawin. Dahil may mga nilalang na hindi mo kailangang makita para maniwala. Maririnig mo sila muna bago nila kayo lapitan.